Good day po sa lahat, si Fiscal EJ po ito. May isang malaking tanong na kailangang sagutin. Sa pag-amin mismo ni Lawrence Lubiano na personal siya nag-donate ng 30 million kay Senator Chis Escudero, hindi ba ito labag sa batas? At kung isasama pa natin ang impormasyon na si Lubiano ay president ng Centerways Construction at may halos 50 flood control projects ito sa Sorsogon, hindi ba malinaw na ito ay conflict of interest? Let's break this down. Ayon kasi sa Section 95C ng Omnibus Election Code, bawal mag-donate sa mga kandidato ang natural o juridical persons na may kontrata sa gobyerno, whether ito ay sa pag-supply ng goods, pag-provide ng services, o pag-undertake ng construction works. Ibig sabihin, whether ikaw ay tao o kumpanya, kung may kontrata ka sa gobyerno, bawal kang mag-contribute sa kandidato. In simple terms, kung ikaw ay contractor ng gobyerno, hindi ka pwedeng maging campaign financier. Bakit? Dahil dito pumapasok ang conflict of interest. The law wants to prevent a situation where politicians feel indebted to contractors who fund their campaigns, only to award them more government projects later on. Ayaw po ng batas na ang kontratista ay magpopondo ng politiko tapos pagkatapos ng eleksyon, sila rin ang makikinabang sa mga proyekto ng gobyerno. Pero heto ang defense ni Mr. Lubiano. Sabi niya, ako personally ang nag-donate, hindi ang kumpanya ko. Sounds convenient, right? Parang sinasabi niya na hiwalay siya sa kumpanyang may hawak ng kontrata, kaya hindi raw siya sakop ng prohibition. Pero kung susuriin po natin ng mabuti, mahina itong depensa. Malinaw sa batas na covered ang parehong natural at juridical persons. So kahit sabihin mo pang personal mong pera ang ginamit, kung ikaw ay may-ari o controlling person ng kumpanyang nakikinabang sa kontrata ng gobyerno, pasok ka pa rin sa prohibition. Hindi pwedeng hatiin ang katauhan mo at ng negosyo mo para makaiwas ka sa batas. Hindi pwedeng magtago si Mr. Lubiano sa likod ng excuse na ibang entity ang kumpanya. Nandito ang pinakamalaking issue, conflict of interest. Nagbigay ka ng 30 million sa isang kandidato na may kapangyarihan o impluwensya sa pagbibigay ng mga kontrata. Pagkatapos ng eleksyon, may expectation of course, kahit implicit, na masusuklian ito whether through more projects, favorable treatment, or political goodwill. Ito mismo ang sitwasyon na gustong pigilan ng Section 95. Contractors donating to politicians in exchange for future projects. Kaya nga, kahit pa sabihin ni Lubiano na personal lang ito, wala ang kumpanya ko dyan, the reality remains na parehong tao ang nakikinabang. Siya rin bilang owner ng kumpanya. Hindi tinitingnan ng batas kung anong pangalan ng account ang ginamit o kung sino ang lumagda sa tseke. Ang tinitingnan ay ang realidad. Ang president pa rin ng kumpanya ang nagbigay ng pera. Mr. Lubiano therefore cannot do indirectly what the law directly prohibits. Kaya malinaw, hindi po tatakbo ang depensang ako personally, hindi ang kumpanya ko. Ito ang eksaktong senaryo na pinipigilan ng batas, ang mitya ng contractor-politician cycle na sumisira sa tiwala ng taong bayan. At hindi lang basta violation ang pinag-uusapan dito. Ayon mismo sa Section 264 ng Omnibus Election Code, any person found guilty of any election offense shall be punished with imprisonment of not less than 1 year but not more than 6 years without probation. Bukod pa dito, ang guilty party ay madidisqualify sa paghawak ng public office at mawawalan ng karapatang bumoto. Pareho pong silang dalawa ang pwedeng managot, si Lubiano bilang donor ng isang government contractor at si Escudero bilang recipient na tumanggap ng ipinagbabawal na kontribusyon. Ibig sabihin, mabigat ang kaparusahan. Hindi lang kulong, kundi pati political career at right of suffrage pwedeng mawala. So yan lang po ang gusto kong ibahagi today and see you in my next video. Maraming salamat po.